Thank you and wow. 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 Para sa maraming estudyante, ang biyahe papunta sa school ay hindi lang basta routine. Ito ay araw-araw na laban sa oras, traffic at pagod. Kaya sa bidyong ito, alamin natin mula mismo sa mga estudyante. Alin nga ba ang mas practical? Ang traditional na commute o ang paggamit ng e-bike? Araw-araw po ang sinasakyan ko is sidecar tsaka jeep. May mga times po na nahihirapan ako kasi kapag sidecar po yung gamit ko, mag-aantay pa po ng ibang tao po para lumarga na po. Ganon din po sa jeep kapag magsasakay. Kunwari po, nagmamadali po ako na kukuhanin po kasi may naiwan po sa bahay, ganon. May mga jeep pa po na kailangan mapuno pa po. Mga 20 to 40 minutes po, lalo na po pag traffic. Hindi po kasi parang sasayangan ako sa tagal ng biyahe, lalo na pag traffic. Para sa akin, ang pinakamadalas kong problema habang bumabiyahe papunta sa school ay yung init, traffic, at nung sobrang pagpawis ng katawan. Siyempre, pag mainit nung panahon, magdadagdagan na rin ang init ng ulo. Malaki yung nagiging gastos po pag araw-araw po yung pasok. Kada araw, 80 pesos po. Siguro po ilalan ko po sa mga school needs po. Ang bili ng mga pagkain. Sa biyahe po, ang energize ko po is mababa na kasi sobrang init po ng panahon ngayon pag bumabiyahe. Yes po, mainit na nga po sa biyahe, mainit pa po sa classroom. Napili ko po siya kasi mas kontrolado po yung oras ko po. And yung kung ano po yung ginagawa ko sa araw-araw. Nagaganahan po ako na gawin kung ano po yung mga gusto kong gawin. Mas naging dependent po ako sa pagsakay ng tricycle and sa jeep po. Pero as if now po, wala pa pong budget pambili. Pero if meron pong pambili, bibili po. Lalo na po kung mas makakatipid at convenient po. Siguro po, in a way na kapag po malayo yung school natin or kapag gusto po natin na mabilis tayong makapunta sa pupuntahan natin. Yes po, lalo na po kapag may traffic and sa pagod na din po. Para po sa akin yung pinaka-importanting factor bilang estudyante, yung transportation wherein yung mas mapapabilis yung biyahe. Kasi syempre as a student, sobrang importante na hindi ka nalilate, napakamabilis, and yung makakarating ka agad sa school. So for me, yung transportation and yung pinaka-unang factor na hinahanap ko is yung mas mapapabilis ako sa biyahe na hindi ako nagsistay ng sobrang tagal. Yes. Kasi isipin mo, hindi lang naman din oras mo yung pinaka-importante na nababawas doon. Yung time, yung effort din while you're traveling sa transpo pa lang. Sobrang hirap kasi nun kung estudyante ka eh. So sobrang importante na yung oras mo is hawak mo, and yung kung mag-i-invest ako dun sa transportation na mas mapapabilis ako, why not, 'di ba? In terms of transportation, siguro doon ako lalagay. Yung makakatipid, syempre. Gaya ng electric vehicle, yung mga ganyan. Kung conveniency, syempre matik yun kasi hindi na ako gas pang-araw ng gas. Less yung expenses for daily transportation. Kasi charge ko lang, ganyan. Sa huli, nakadepende ito sa layo, budget at lifestyle ng bawat isa. Pero isang bagay lang ang malinaw. Malaking impact ang tamang choice sa oras, energy at everyday comfort ng bawat estudyante.